Naghahanap ng mga Pilipinong nurse ang Egypt para mag-train sa mga nurse doon. Nakatutok si JP Soriano. Itinuturing ang mga Pinoy nurse bilang isa sa mga pinakamahuhusay at pinakamagagaling sa buong mundo. Kaya naman in demand sila sa mga ospital sa Amerika, Canada, Middle East at Europe. Ang ilang bansa nga, gaya ng Egypt, gustong matutunan ang mga teknik ng mga Pinoy nurse. Ayon kay Dr. Osama Al-Azhari, ang Minister of the Religious Endowment ng Arab Republic of Egypt na nasa Pilipinas ngayon, mangangailangan sila ng mga Filipino nurse para maging trainer ng kanilang mga nurse. That there will be Filipino trainers traveling to Egypt and actually spending very long time training Egyptian nurses. Kabilang ito sa agenda ng ministro ng Egypt sa meeting niya sa mga opisyal ng Department of Health at TESDA. Isang training agreement din ang nabuo sa pagitan ng Egypt at National Commission on Muslim Filipinos. Sa ilalim nito, dadalhin sa Egypt ang mga Pilipinong imam at jurist para magsanay at magpakabihasa sa Sharia o Islamic law. Bukod sa Egypt, pinagtibay rin ng Pilipinas ang labor cooperation sa bansang Lithuania. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumalaki ang demand sa Lithuania para sa mga Pinoy workers sa larangan ng healthcare, maritime, transportation, construction at food services. Paalala po ng DMW, tanging sa lehitimong recruitment agency lang mag-apply na makikita sa DMW website. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dahil sa hirap ng buhay na pinalala pa ng hagupit noon na Bagyong Christine, pati mga dagang bukid inuulam na ng ilang taga Camarines Sur. Dumami mga bata doon na kulang sa nutrisyon. Sila ang bibigyan pansin ng Give a Gift, Feed a Child Project ng GMA Kapuso Foundation. Peste sa palayan kung ituring ang mga dagang bukid. Pero para kay Ronnie, na taga-Gainza sa Camarines Sur, panlamantya na ito sa kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. Lalo na kapag kinukulang ang 300 pesos na kita niya kada araw sa pagpo-porter. Ang mga nahuhuling daga ni Ronnie, niluluto naman daw ng mabuti ng kanyang misis na si Jessica. Di ba po sabi nila nagkakasakit ng leptospirosis, ganun. Ilang taon na ako dito. Wala naman nangyayari. Ito rin ang nakasanayang iulam ng mga anak ni Eliza. Inuhugasan naman po namin ng maayos. Talagang lutong-luto po siya bago namin kainin. Pero pansin niya na payat at maliit ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo. The Department of Health does not suggest to eat yung rice filtrats kasi most likely they are carriers of leptospirosis. Sa datos ng National Nutrition Council, Operation Timbang noong 2022, ika-6 ang probinsya ng Camarines Sur sa may pinakamataas na bilang ng kakulangan sa nutrisyon. Sa age 5 to 10, usually rich in protein dapat kasi talagang development years nila yan. Kaya bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation ngayong Nutrition Month, 300 undernourished na bata mula sa Gainza ang isa sa ilalim natin sa Give a Gift, Feed a Child Project, kabilang ang anak ni na Jessica at Eliza. 120 days o 6 na buwan natin silang bibigyan ng wasto at masusustansyang pagkain, katuwang ang ating mga sponsors. Pero bago yan, nagsagawa muna tayo ng deworming sa mga bata. Para po maalis yung mga parasites sa tiyan po, kasi po isa po ito sa nagiging dahilan kung kaya't hindi tumataba yung bata. Parang may kaagaw ba yung bata sa nutrisyon. Umabot sa ₱250,000 ang ginastos ng isang kawatan gamit ang mga credit card mula sa tinangay niyang wallet. Ang kanyang pamimili nahulikan pa. Nakatutok si Mark Salazar. Nag-enjoy pero ang sakit lang sa loob na yung ganong klaseng masamang tao pa yung gagastos nung pinaghirapan ng parents ko.
Nanlumo ang pamilya ni Tricia Prestosa nang manakaw ang wallet ng kanyang ama nitong June 7 habang nag-grocery sa Novaliches, Quezon City. At ang 3 credit card nito, ipinang-shopping ng magnanakaw. May sumiksik daw sa kanyang isang person. Yun, so baka snatch yung ginawa. Sure siya na hindi niya yun nalaglag kasi nasa bag. Hininga ng CCTV video ang mga tindahan sa Antipolo, Rizal kung saan nagamit ang mga credit card base sa transaction record. At may taong namataan sa mga ito sa parehong oras ng pagbili. Una sa jewelry store kung saan credit card ng biktima ang ipinambili ng 2 gintong bracelet sa Antipolo, Rizal sa halagang 105,000 pesos. Pagka 30 minutos, isang credit card naman ang ipinambili ng 75,000 pesos cellphone. Pagkatapos ay lumipat ito ng tindahan para bumili naman ng 2 tig 47,000 peso na cellphone. Ibinili rin ang isa sa credit card ng kahong-kahong gamot sa isang butika sa halagang 26,000. Kinabukasan na nabasa ang notification ng mga transaksyon at napablock ang mga card. Habang ongoing yung pagbablock namin, meron pa rin nag-go through na transaction. Naibili pa ang mga card ng 2 relo at isa pang mamahaling cellphone. Ang total na nagastos at chinarge sa mga credit card ng ama, ₱250,000. Happy din kami na willing tumulong si bank. Tapos parang nakausap din naman namin, willing din silang mag-dispute pero baka hindi lahat. Ang lalaki kasi talaga ng purchases eh. Bilang bahagi ng investigasyon, itutugma ng pulisya ang kuha ng mga CCTV sa oras at petsa ng purchase na makikita sa statement of account sa credit card. Payo ng PNP Anti-Cybercrime Group, kapag nawala ng ATM, debit o credit card, mag-report po tayo agad sa mga bank institution kung saan man po ito nakalink, and also po pumunta po tayo sa nearest PNP ACG office or police station man po para makapag-report po. At ito po yung mga reports ay maaari natin gamitin din sa dispute natin sa bangko po. At anumang edad, dapat sanay sa paggamit ng online banking. Halimbawa, pagpapablock ng mga card na pwede sa website o sa app. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pag sinabing kanal, ang matik natin naiisip kung hindi barado, marumi. Pero sa isang kanal sa Sarangani, ang dumadaloy daw na tubig, crystal clear. At ang makikita rito, hindi basura, kundi mga isda. Anong hiwaga kaya ang bumabalot sa tinaguriang ngayong Enchanted Canal? Ngayong tag-ulan na, problema na naman sa maraming lugar sa ating bansa. Ang baha na bunsod ng mga parado at maruruming kanal. Pero hindi sa barangay na ito na nabisita kamakailan ng vlogger na si Rene. Ang kanal kasi rito, napakalinis. Crystal clear ang dumadaloy na tubig. Sobrang klaro talaga. Ang pagkakaalam ko lang is talagang fresh water. At ang kinagulat pa raw ni Rene, ay kumpul-kumpul na sobrang daming tilapia. Sa kanal may mga palangoy-langoy na tilapia. Sobrang laki ng mga tilapia. Zoom out po kung gaano kalaki yung mga tilapia rito. Ayan o. Ang binansagan ngayong Enchanted Canal, matatagpuan dito sa bayan ng Kiamba sa Sarangani. Nasa labas lang ng tahanan ni Ricardo. Kwento ni Ricardo, marumi raw noon ang kanal. Hanggang taon 2016, naisipan niyang lagyan ito ng mga fingerling o batang isda. Itong mga fingerlings galing ng DA, binigyan ako ng roland supot. Dito ko pinalaki. Ang isda lumaki, tag-in kilos. Pero yung binigyan ko na ilalagay ko ng isda, palaging lininis namin araw-araw. Parang kasanayan na lang maglinis. Hanggang sa kasabay raw ng paglaki at pagdami ng mga tilapia, ang siya ring unti-unting paglinaw ng tubig sa kanal. Talagang masaya. Marami pumunta kung iba-ibang lugar, magpunta dito. Tingnan lang kung ano kaya itong Enchanted Canal. Yung main source po ng ating tubig dyan sa Enchanted Canal, it's a tributary from Tuwal River, which is malinis din naman po. Kasi sa kanyang free-flowing nature, wala talagang parang natatambak na any residue. Malaki po yung pasasalamat talaga namin sa pamilya for maintaining yung kalinisan sa Enchanted Canal. And ang lokal na pamahalaan naman po ng Kiamba is actively involved sa conservation din. Kailangan nating
i-enforce yung ating continued information and education campaign patungkol sa kahalagahan po ng pagprotekta ng ating natural na likas na yaman. Ang mga tilapia, hindi lang laman ng Enchanted Canal sa Kiamba, pero rin itong matatagpuan sa mga palaisdaan at mga palengke. May ideya ba kayo kung saan galing ang mga isdang ito? Kuya Kim, ano na? Ang tilapia nagmula talaga sa Africa, partikular sa Sub-Saharan Africa at Middle East. Noong 1950s, unang nakarating sa ating katubigan ang Mozambique tilapia o Oreochromis mozambicus. Dala ito ng BFAR galing Thailand. Noong 1978 naman, mas lumago ang tilapia culture sa bansa nang ipakilala ang isang hybrid species, ang red tilapia mula naman sa Singapore. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sinibak sa pwesto ang ilang opisyal ng Makati City Fire Station dahil sa mga paglabag. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, naabutan ni Remulla sa surprise inspection ang mga sasakyan nila na nakaparada at nakaharang sa daanan ng mga fire truck. Bawal yan ayon sa Fire Code of the Philippines. Kaya sabi ni Remulla, gross negligence at di katanggap-tanggap ang mga nakita niyang paglabag. Iimbestigahan yan ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Dagdag ng Bureau, aaksyonan at hindi kukonsintihin ang ganitong mga paglabag. Sa akin nakita, ang fireman nag-violate ng sariling fire code. Kaya ayan, necessary talaga na ma-relieve sila sa posisyon. Relieve, tapos ma-file namin ng administrative cases laban sa mga opisyal. Nasagip at maayos ang lagay ng 6 na crew ng isang landing craft transport o LCT na lumubog sa dagat na sakop ng Romblon nitong Lunes. Ayon sa Coast Guard Station ng Negros Occidental, galing sa Gihulngan Port sa Negros Oriental at dadaong dapat sa Navotas City ang LCT San Juan Bautista. Pero habang nasa biyahe ay unti-unting pinasok ng tubig ang barko hanggang sa lumubog. Isang napadaang fishing vessel ang nag-abiso ng insidente sa Coast Guard na nagkasa ng rescue operation. May kargang 2,500 litro ng marine diesel oil ang barko pero wala namang nakitang taga sa dagat mula rito. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Natunton sa San Jose del Monte, Bulacan, ang bodega kung saan china-chap-chap umano ang mga sasakyang galing sa modus na rentangay. Ang naging susi dyan, mismong mga inaresto na nagbebenta umano ng mga nakaw na pyesa online. Nakatutok si Emil Sumangil. Exclusive. Oy, usog. Hilera nga kayo. May lera kayo dyan. Pagkatapos madakip ang 7 sangkot umano sa pagbebenta ng mga pyesa ng mga sasakyang nakaw online, ipinaturo sa kanila ng PNP Highway Patrol Group ang bodega kung saan umano china-chap-chap ang mga tinatangay nilang sasakyan. Ang bodega natuntun ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. Bukod sa mga chassis, iba't iba pang pyesa ng mga sasakyan ang na-recover ng mga otoridad na ayon sa kanila ay tugma sa ilan sa mga bahagi ng mga sasakyang nirentangay. Ongoing yung ating pong investigasyon para tukuyin pa kung gaano kalaki itong grupo po na huli po natin. Tayo po ay nakahuli ng 7 pong suspect. Hindi po baba sa 5 sasakyan ang chinachap-chap po. Isa sa mga biktima na tumangging humarap sa kamera, nagbaka sakali at hinanap online ng 2 niyang sasakyang nirentangay. Ang kanyang nadiskubre, kinahoy na pyesa ng kanyang mga kotse. May nakita po siyang kaparehas mismo nung parte ng kanyang sasakyan na nawawala. At doon na po niya ito nilaro at inalam. Inaalam ngayon ng mga pulis kung ano ang papel ng bawat isa sa mga nadakip. Magkahiwalay po na insidente ito pong nangyari po na ito at 2 tao rin ang nagrenta po ng kanyang sasakyan. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pakayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naiyak pero hindi natinag ang 76 na taong gulang na ina ng isa sa mga nawawalang sabongero. Lalabanan niya anya si Atong Ang matapos itong pangalanan ni alias Totoy bilang isa sa mga mastermind sa kaso.
Pinanood niya ang revelasyon kanina dito po sa 24 Oras at kasabay na tumutok si Mark Salazar na kasama natin live. Mark. Katabi ako nung panuurin na Vicky ng ina ni John Lasco, yung isa sa mga missing sabungero. Kung paano pinangalanan ni alias Totoy si Charlie Atong Ang bilang mastermind ng pagkawala ng mga sabungero. At alam mo, sabi ni Mrs. Carmelita Lasco, matagal na raw nilang alam sa kanilang pamilya na si Ang ang mastermind, pero takot daw sila na sila ang maunang magpangalan sa kanya. Ang panawagan nila kay alias Totoy, huwag siyang magre-recant, huwag siyang aatras sa kanyang mga sinabi at naway lumabas pa ang ibang mga testigo. Narito ang parte ng pahayag ni Mrs. Maria Carmelita Lasco. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan kulong pa lang. How much more pinatay nila yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Hindi naman ikinagulat, Vicky, ng pamilya naman ni Edgar Malacca ang naging revelasyon ni alias Totoy. Pero sila daw parang pinaparusahan habang pinapanood nila ang revelasyon ni alias Totoy. Narito naman ang kanilang pahayag. Kung nagkasalaman sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sabungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? Vicky, sabi ng mga pamilya ng mga missing sabungero, bagamat itong development na ito ay sumariwa ng sugat sa kanila, kaya nakita nyo kung paano sila lumuluha sa bagong turn of events na ito. Ito daw pagpangalan ni alias Totoy kay Charlie Atong Ang ay PC daw na mas mahaba pa na panghahawakan nila na may pupuntahan ng investigasyon sa kasong ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Naibalik na sa selda si dating Congressman Arnie Teves matapos ma-discharge mula sa Philippine General Hospital o PGH kagabi. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ibinalik siya sa kanyang piitan sa Annex 2 ng BJMP facility sa Taguig. Pagtiyak ni Interior Secretary John Vic Remulla, hindi iha-hospital arrest si Teves at hindi bibigyan ng espesyal na pagtrato. Noong June 18, sumailalim sa appendectomy si Teves na akusado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Natanggap na ng palasyo ang ulat ng Local Water Utilities Administration o LUWA tungkol sa mga reklamo sa tubig sa mga sinusuplayan ng Prime Water. Ayon sa Malacanang, pagpupulungan sa Biyernes ang mga posibleng solusyon at rekomendasyon kaugnay nito. Posible rin talakayin ang pagnanais ng ilang lokal na pamahalaan na kumalas sa Prime Water. Pagtitiyak ng palasyo, tututukan ng gobyerno ang hinaing ng mga consumer. Sabi ng Prime Water, nirerespeto nila ang proseso na isinasagawa ng LUWA at iba pang ahensya ng gobyerno. Patuloy rin silang makikipagtulungan sa kanila. Dagdag ng Prime Water, nakikipag-ugnayan sila sa mga stakeholder at pinaninindigan ang kanilang mga obligasyon sa mga joint venture. Anila, bukas sila sa anumang gabay o rekomendasyon kaugnay sa isinasagawang proseso. Nasa 200 pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunugan sa Sampaloc sa Maynila. Isa sa mga pahirap sa pag-apula ng apoy ang kawalan ng tubig sa fire hydrant. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito na kalaking apoy ang inabutan ng mga bumbero sa bahaging ito ng M. de la Fuente sa Sampaloc, Maynila pasado alas 12 ng hating gabi.
Kaya ang ilang residente nag-igib na ng tubig mula sa poso para makatulong sa mga bumbero. Sa bahaging ito naman, makikita pa na nagkikislapan ang mga linya ng kuryente. Ayon sa 67 years old na si Lola Iluminada, natutulog na sila nang biglang gisingin ng isa sa kanyang mga anak. Bumalik ulit ako sa loob, tinawag ko naman yung ibang anak ko. Labas na kayo, labas kasi may sunog. O yun, naglabasan na kami. Wala na, umiyak na lang ako ng umiyak kasi siyempre wala na kami matitirahan. Lahat ng gamit namin na pinunda na nalutak lang. Sabi ng BFP, umabot sa 70 bahay ang tinupok ng apoy at nasa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Dikit-dikit raw kasi at pawang gawa sa light material sa mga ito kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 5 oras bago naapula dakong alas 5:44 ng madaling araw. Nasa 70 truck ng bumbero ang rumesponde. Naging problema raw ng BFP ang kalapit na fire hydrant dahil wala ditong lumalabas na tubig. Gayun din naman naka-illegal parking na sasakyan at mga nakalaylay na kable ng kuryente. Hindi ko po alam ang ng Maynilad kung ano yung nila, kung may ginagawa ba sila sa area na to. So wala po, sinubukan natin buksan, wala pong anong tubig. So medyo naghanap po tayo ng mas malapit na fire hydrant para po makakuha tayo ng supply. Wala namang napaulit na nasugatan o namatay sa sunog. Sa pagtayo ng BFP, aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Nagtungo naman agad sa mga nasunugan ng mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare para malaman ang eksaktong bilang ng mga apektadong pamilya nang mabigyan agad ng tulong ng lokal na pamahalaan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Heartbreaking para sa Encantadix ang tuluyang pag-agaw ni Betena sa 4 na brilyante sa Encantadia Chronicle Sangre. Pero malungkot man, di pa rin mawawala ang kakulitan ng fans na nilaro at ginawa ng meme ang ilang eksena. Makichika kay Aubrey Carampel. Huwag ka nang lumaban, Feznak! Matapang kang ang tunay. Ngunit ano ang iyong kaibahan sa iyong mga kapatid na aking nilagasan na ng kapangyarihan? Sa episode kagabi ng Encantadia Chronicles Sangre, napasakamay na rin ni Kera Mitena ang brilyante ng apoy ni Sangre Perena. Dahil dyan, hawak na niya ang 4 na makapangyarihang brilyante. Kaya tuluyan na niyang nasakop ang Encantadia. Si Perena naman nakatakas papunta sa mundo ng mga tao. Muli namang nasilayan si Amihan sa Devas. Matulog ka muna ng mahimbing, aking kapatid. Upang maghinam ang iyong mga sugat. At sa iyong paghimlay, mabawi ang lakas na nawala sa'yo. At mamahinga muna ang puso mong puno ng hinagpis at lungkot. At gumising ka. Kasabay ng paggising. Kailanman ay hindi na ako maniniwala sa mga salita galing sa mga tulad mo. Pero ang paghingi ng tawad, hindi umubra sa malupit na Kera. Ikinulong din niya si Cassiopeia at ginawang bihag sa Mini Ave. Bihag na rin niya sina Alena, Armea at Danaya. Ang heartbreaking scenes na yan, ginawa naman ng funny memes. Ang mga reyna raw ng Encantadia na kinulong sa Mini Ave, tila ginawa raw ice candy ni Mitena. Mabuti na lang daw si Perena. Naagawan man ng brilyante, pero hindi naging ice candy. Pero ang ilang Rastro fans ni Glyza De Castro at Rian Ramos, nakuha pa silang tuksuhin. Napakomment naman si Michelle D sa wifey niyang si Rian sa complete brilyante checklist ni Mitena. Kaya raw pala di niya magets ang climate sa kanilang bahay sa mundo ng mga tao. At dahil nag-avisalang maiste na siya as Cassandra, nag-post din siya ng meme ng 2 versions ng top 5 announcement from Miss Universe 2023. 5th crown na raw sana. Charot! At napasana all din siya dahil bakit daw binuhay ni Mitena si Armea. Pero at least, lakado raw siya kahit deads na. Ito naman daw si Kera Mitena before and after keratin. But wait,
Ang Shukla, nasa Encantadia. Sheda, si Vishdita at Koshava pala. Tira! Pero kung may mga namaalam, habang panahon ang hihintayin bago dumating ang bagong tagapagligtas. Ngayong gabi, makikilala na si Tera, ang bagong tagapagligtas ng Encantadia. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Adaliano. Miss Mel, Miss Vicky. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.